Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Good day, Sir Bordes. Sana maipost ang karanasan kong ito na hango sa totoong buhay dito sa inyong channel. Isa po akong silent listener, pero matagal na po akong nakasubabay sa inyong channel. Na-inspire po ako sa mga horror narration mo, kaya panahon na siguro para i-share ko naman ang aking sariling karanasan tungkol sa mga kababalaghan na may kaugnayan sa isang nilalang na tinatawag nilang aswang. Nangyari po ito sa mga nakalipas lang na mga taon. In short, bago pa lang o sariwa ang pangyayari ito na talagang nagpagimbal sa aking buhay kasama ang aking mga kaibigan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Janice, 25 taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa Nueva Ecija. Kasama ang aking mga magulang. Sa ngayon ay single pa po ako. At saka no boyfriend since birth. Baka isipin niyo nagpapakabanal ako. Nagpapakamalinis na parang isang inosenteng bata. Sadyang lumaki lang talaga ako sa isang religious family. Sa katunayan nga po palaging may nagaganap na prayer meeting sa aming bahay. Palaging nagbibigay ng donasyon ang aking mga magulang sa simbahan at kapilya tuwing may misa. Hindi naman pastor ang aking mga magulang, marahil makadiyos lang talaga sila. Kaya lahat kaming magkakapatid ay ituturing na pangalawang bahay ang simbahan. Sa buong buhay ko, bahay at eskwelahan lang ang naging ruta ko. Hindi gumagala sa malalayong lugar. Kumbaga kung gagala man ako ay madalas akong makikita tuwing may mass sa kapilya. Minsan pag mamalengke, mas dalas kasama ang aking ina. Friendly naman akong tao, ang kaso nga lang pili lang ang mga ito. Mga kaibigan na hindi ako ipapahamak. Yung tipong dadalhin ako sa tuwid na landas na marating ang tagumpay bilang isang mabuting individual. Kabilang sa mga napili kong kaibiganin sina Natalia, Alexa, Rowena, Marlon at Alfredo. Silang ang mga friend ko na aking pinagkakatiwalaan simula nung nag-aaral pa ako sa high school hanggang kolehiyo. Ngayong present time mayroon na kaming kanya-kanyang kinaabalahan sa buhay after magtapos sa kolehiyo. In short, meron na kami kanya-kanyang mga trabaho. Isa akong supervisor sa isang production food industry na kilala na dito sa Pilipinas. Sir Bordes, hindi ko alam kung bakit minamadali ko maging matured ang aking sarili. Sa totoo lang hindi talaga naging masaya ang childhood ko. Tila parang ang daming kulang. Masaya naman ako in the past few years, but literally marami pa talagang kulang na dapat kong maranasan. Tulad na lamang ang pagbiyahe sa malalayong lugar kasama ang aking mga kaibigan. Mag-hiking, mag-swimming, mag-shopping with friends, manood ng scene, at mag-enjoy sa ride sa isang sikat na carnival. Sa katunayan nakalimutan ko mahalin ang aking sarili at ibahagi ang aking puso sa taong inggatan ito. Marami naman ang lalaking na-link sa akin. Ngunit wala akong interest sa kanila. Feeling ko hindi nila deserve makuha ang puso ko. Hanggang sa magbigay motibo sa akin si Alfredo. Ang isa sa 5 best friend ko. Sobrang bait ni Alfredo. Gentleman at marunong i-handle ang sarili kung paano ako pakikitunguhan. Napaka-interesting niya sa ibang mga guy.
Gayunman, wala akong nararamdaman na kakaiba. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. Ni hindi nga ako kinikilig tuwing binibigyan niya ako ng flower at chocolate. Dahil napapadalas ang pagkikita namin ni Alfredo, ay hindi ko maisip na magkakaroon siya ng puwang sa aking puso. Marunong siyang mag-handle tuwing malungkot ako. Napapasaya sa mga simpleng biro kahit na wala namang nakakatawa. Dumating sa punto na fall ako sa kanya. Subalit hindi ko ito ipinakita the way na mahal ko nga siya. Natatakot kasi ako na express ang feeling ko. Kahit panay ang pakipot ko at tinatanggi na mahal ko si Alfredo, the more na lalo ko siyang nagugustuhan. Iwan ko ba Sir Bordes kung bakit ako ganito? Tanga ba ako? O sadyang manhid lang talaga? Hindi ko kaya mag-decide sa tunay kong nararamdaman sa unang lalaking nagpatibok sa aking puso. Sobrang challenging talaga ng love. Noong nalalapit na ang kaarawan ni Alfredo, naisip ko na bigyan ito ng magandang regalo. Hindi material na bagay, kundi ang matamis kong. Ibibigay ko na sa kanya ang aking puso bilang special gift na hindi matutumbasan ng mamahaling bagay. Ilang araw na lang birthday na ni Alfredo. Ang kaso ang nais mangyari nito, magaganap ang kanyang birthday sa isang malayong resort sa Nueva Ecija. Malayong malayo sa aming lugar. Kailangan pa magbiyahe ng matagal bago makatarating doon. Exclusive ang nasabing resort. Ngunit may kasaysayan. In short, may mga nagaganap umano na kababalaghan sa nakaraan. Gayunpaman, nag-research ako tungkol sa private resort at maganda naman ang feedback. Dahil iyon ang first time ko na pumunta sa malayong lugar. Hindi na ako nag-alangan na sumama, lalo't dito magaganap ang simula ng aming pag-ibigan. Tatanggapin ko na ang pagmamahal na ibibigay niya sa akin. Hindi na ako magpapakipot pa. Hindi ko sukat, akalain na may naghihintay pala sa amin na panganib na labis kong pinagsisisihan. 2021 Old Beach Resort in Nueva Ecija. Itong taon na ang aking nabanggit sa buwan ng Nobyembre na mismong araw ng birthday ni Alfredo kami nagbiyahe patungong resort. Siyempre hindi lang kami ni Alfredo. Bagkus kasama din namin sina Natalia, Alexa, Rowena at Marlon. Hindi magiging masaya kung hindi kami kumpleto. Pinayagan naman ako ng aking mga magulang, lalo't malaki na ako. Kayang-kaya ko na i-handle ang aking sarili. Nakatayo sa sarili kong mga paa na hindi umaasa sa mga magulang. Sa madaling sabi, may sarili akong income. Mabilis lang namin narating ang resort lulan ng kotse na mismong pagmamay-ari Marlon. Nagmula kasi ito sa mayamang pamilya. Hindi naman sobrang yaman, sakto lang naman. Maganda ang private resort kahit na medyo may kalumaan. Malapit sa dagat at kagubataan. Walang masyadong kabahayan sa paligid ng resort pero maraming tindahan para sa mga lokal na turista at mga guests na nagmula lang sa iba't ibang lugar ng Nueva Ecija. Sobrang ganda ng ambience. Napakaluntian ng paligid. Masyadong traditional ang datingan na tila may pagka-creepy sa unang tingin. Kaunting lang ang room sa nasabing resort. Wala din masyadong mga tao. Marahil tuwing summer tinatao ang nasabing resort. Kupas na at nababakbak ang puting pintura.
Para sa akin, napaka-misteryoso ng lumang resort. Nakaharap kasi ang malawak na terasa sa makapal na gubat imbes sa dagat. Maayos naman ang pribadong pool, yun nga lang sobrang luma na talaga. Hindi gawa sa tiles ang sahig, kundi gawa sa tipak na bato. Pagkapasok pa lang namin sa entrance, matapos may parada ni Marlon ang sasakyan, bumungad na agad sa akin ang isang pamilya at kabataan na nakatanaw sa mga bintana sa ikalawang palapag. Nakatingin ang mga ito sa amin habang kausap ni Alfredo ang bantay sa resort. Ang werdo ng mga tinindila. Nung mga oras na yon, abala sina Natalia, Alexa at Rowena sa kani-kanilang mga mobile phone. Naiinis ang mga ito kung bakit walang signal. Hindi magawang makapag-upload ng post sa Facebook. Manong, marami ba kayong guests? Tanong ko sa katiwala ng resort matapos magbayad ni Alfredo. Nag-agaw na ang dilim at liwanag nung makarating kami sa lumang resort. Bago kami pumunta, tinawagan muna ni Alfredo ang bantay. Guest ba kamu? Wala naman ibang guest bukod sa inyo. Sa totoo lang kakarating ko lang dito kanina matapos akong tawagan ng kasama niyong si Alfredo. Open lang ito kapag may nagpapareserve sa akin. Malapit lang kasi ang bahay ko sa resort na ito. Anumang oras pwede akong pumunta rito. Tugon naman ng katiwala na nagpakilala sa pangalang Mang Ronaldo. Kung walang ibang guest, sino sila? Saad ko muli dito sabay turo sa magkatabi na bintana na gawa sa purong salamin sa bandang itaas. Nagulat ako dahil biglang naglaho ang mga tao roon. Patay na din ang sindi ng mga ilaw. Tinatakot mo naman ako, Hija. Paano magkakaroon ng tao sa ikalawang palapag? Alam mo, Hija, meron lang 5 silid sa bandang itaas at 3 naman sa ibaba malapit sa lobby. Hindi naman masyadong malaki ang resort na ito. Ginawa kasi ito bilang bahay bakasyonan ng mag-asawang nakadestino sa ibang bansa. Binigay ko na sa inyo ang susi sa unang silid malapit sa hallway para malapit lang kayo sa pool. Huwag na kayong pumunta sa second floor, maliwanag ba? Kung gusto nyo maligo sa dagat, huwag nyo kalimutan isara ang gate. Babalik na lang ako sa Makalawa para kunin ang susi. Huwag nyo sanang susuwayin ang babala ko. Mahabang lintayan ni Mang Ronaldo, kinilabutan talaga ako sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. May mga tao talaga sa second floor. Paano nangyari nakapatay na ang sindi sa mga kwarto? Parang may kakaiba sa napuntahan naming resort. Pakiramdam ko may nakatagong lihim dito na hindi na dapat malaman ng iba. Para akong mababaliw sa kakaisip kung ano ba tagala ang mga nakita ko. Janice, ayos ka lang ba? Ang putla kasi ng mukha mo, tanong ni Natalia. Hinawakan nito ang aking kamay at banayad na umiti. Na Janice, napakaputla mo. Kanina lang nung nasa biyahe tayo maayos naman ang lagay mo. Ngayon mukha kang may sakit, wika naman ni Alexa. Baka napagod ka lang sa biyahe. Pumasok na tayo sa kwarto para makapagpahinga ka. Mamaya maligo tayo sa pool. Saad naman ni Rowena. Guys, hindi nyo ba talaga napansin ang mga tao sa second floor? Totoong may mga tao talaga nakasilip sa bintana. Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Ani pagpupumilit ko na maniwala sila sa aking mga nakita.
Pagod ka lang, Janice. Alam naman namin na first time mong magbiyahe ng ganito kalayo. Hindi naman sa hindi kami naniniwala sa iyo. Nandito tayo ngayon para mag-enjoy, hindi para takutin ang mga sarili natin. Ano man ang nakita mo, isang tabi mo na lang. Tandaan mo na sa tabi mo lang kami. Kung natatakot ka, yayakapin ka namin. Kaya huwag mo na lang pansinin kung ano man ang nakita mo. Sagot muli ni Natalia. At mahigpit akong niyakap. Sir Bordes, gaya ng sabi ko. Mababait ang aking mga kaibigan. Hindi sila nag-iisip na nababaliw ako. Mas pinapanigan pa din nila kung ano ang mga nakita ko. Hindi ako nagkamali sa pinili kong makasama. Hindi nila ako hahayaan mapahamak. Pilit nila akong inuunawa sa lahat ng bagay. Patunay na tama ang landas na tinahak ko kasama ang 5 tao na mahalaga sa aking buhay. Naniniwala ako sa iyo, Janice. Tama ka, hindi lang tayo ang narito ngayon sa loob ng resort. May mga kasama tayo na hindi kabilang sa mundo ng mga buhay. Mahirap man paniwalaan, ngunit ito'y totoo. Alfredo, Natalia, Alexa at Fresin. Alam ko naniniwala kayo sa mga nakita ni Janice. Tama ba ako? Dahil nakita ko rin ang kanyang mga nakita. Siguro wala namang mangyayari sa atin masama kung may mga kasama tayo dito na mga ligaw na kaluluwa. Makinig na lang tayo sa payo ni Mang Ronaldo na huwag tayo pupunta sa ikalawang palapag para hindi sila magambala. Pagpapatuon na wika ni Marlon. Guys, may punto ang mga sinabi ni Marlon. Kaya nga nang una pa lang nagtataka na ako kung bakit sobrang mura ng pagstay dito. Hayaan na lang natin ang mga multo. Hindi naman nila tayo gagalawin kung mananatili lang tayo sa dapat natin paglagyan. Higit sa lahat magkakasama naman tayo sa isang kwarto. Alam nyo na, one for all and all for one. Mag-enjoy na lang tayo ngayong birthday ko. Ani Alfredo. Ni walang bakas na takot sa kanyang mukha, Sir Bordes. 2 gabi at 3 araw kami magstay sa lumang resort. Hinatid muna kaming mga babae ni na Marlon at Alfredo bago ang mga ito bumalik sa kotse para kunin ang aming mga backpack. At ang mga baon naman naming pagkain ay iniwan malapit sa pool. Nagdala kami ng mga karne na ihawin. May sarili kasing parilya o ihawan ang resort. Habang nasa silid kaming mga babae, ay pinilit ko muna maging kalmado bago nagpalit ng panligong damit. Ako lang ang nakasuot ng shirt at maikling short. Naka-swimsuit kasi sina Natalia, Alexa at Rowena. Bagay naman ito sa kanila dahil maganda ang hubog ng kanilang katawan. Habang ako na may payat, plot ang dibdib, ngunit bumawi sa mukha. Hindi ko maitatanggi na maganda talaga ako. Kaya nga na in love sa kin si Alfredo. Noong gabing iyon, nawala sa isip ko ang kababalaghan. Naligo kami sa pool. Nagkulitan, naghabulan, nagsayawan, at uminom ng beer. Patikim-tikim lang ako ng alak. Malasing man ako ay hindi ako matatakot dahil may tiwala ako sa mga kaibigan ko. Ginagalang namin ang isa't isa. Ang pinakahihintay ko talaga nung gabing iyon, ang magtapat sa kin si Alfredo na mahal niya ako sa harap ng aming mga kaibigan. Doon ko kasi ibibigay ang magandang regalo ko.
Sir Bordes, nakakapanlumo dahil walang nangyaring pagtatapat. Sa likod kasi ng kasiyahan, habang basa ang aming mga katawan, ay bigla namin nasipat ang isang matandang lalaki na gumapang sa ibabaw ng pader. Wala suot na pantaas, malangis ang katawan. Makapalang balahibo sa mga braso, matatalas ang kuko ang ngipin, at nag-aalab ang mga mata. Nakakatakot talaga ang kanyang itsura. Natigil ang aming kasiyahan. Nakapako lamang ang paninigin sa gawing yon. Tahimik na kamasid na tila naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Hindi tao ang nakikita namin, kundi isang mabangis na halimaw. Isinisiwalat ang kanyang wangis sa limlim ng buwan. Nakakapangilabot talaga. Imbes na matakot sina Alfredo at Marlon, ipinakita nila ang pagiging simbolo ng isang matapang na lalaki na kaya kaming protektahan ng mga kababaihan. Sinigawan nila ito at walang tigil na pinagmumura ng malutong. Akala ko mas lalong magiging agresibo ang itim na nilalang. Ngunit tumalon ito palabas hanggang sa hindi na bumalik. Sa puntong yon, nakahina na kami ng maluwag. Sir Bordes, may mga naliligo naman sa dagat. Ang kaso nga lang ilang metro ang layo nito sa resort na tinuluyan namin. Mayroon naman ibang gusali pero nasa kabilang banda pa ito. Masyadong tahimik ang gabi. Tanging pagaspas lang ng hangin ang maririnig at lagaslas ng tubig sa dagat na tila sumasayaw ang alon sa buhangin. Nakakatakot naman sa lugar na ito. Kanina lang multo. Tapos ngayon aswang naman. Makakatulog kaya tayo nito ng mahimbing, wika ko sa aking mga kasama. Huwag ka nang matakot, Janice. Nandito lang kami ni Marlon sa tabi mo. Hindi ka namin pababayaan. Mabuti pa sa kwarto na lang natin ipagpatuloy ang kasiyahan. Sagot naman ni Alfredo. Nagtulungan kami iligpit ang mga kalat. Sa silid pinagpatuloy ang selebrasyon para sa kaarawan ni Alfredo. Kumain at nag-inuman lang kami matapos magbanlaw. Mild lang naman ang inumin kaya imposible may malasing. Siniguradong nakalock ang pinto bago natulog. Yari sa matibay na kahoy ang dahon ng pinto, kaya imposible masira ito. Bukod doon, nakasarado din ang entrada sa maliit na lobby. Nag-share kami sa iisang kwarto. Malaki naman ang kama kaya kasya kaming mga babae. Sa lapag kasi natulog ang dalawang lalaki. Meron kasing extra foam. Hain ko alam kung bakit nakakaya ng mga kaibigan ko matulog ng mahimbing. Kasi ako hindi pa nawa ng antok. Kahit sabihin na natin nakainom kaming lahat. Kaunti lang naman ang baon na naming beer. Pinilit kong makatulog, may usapan kami na buong maghapon na maliligo sa dagat. Makakasama kung magpupuyat ako. Iwan ko ba sa aking sarili, sanay naman ako matulog ng maaga. Siguro first time ko matulog sa ibang lugar, kaya naninibago ang aking katawan. Sir Bordes, hindi ko alam na ang gabing iyon ang huling masasayang alala ko. Isang pangyayari ang hindi ko inanaasahan sa isang pagkakamaling nagawa ko na hindi naman sinasadya. Hindi ko naman nilabag ang utos ni Mang Ronaldo, hindi ako pumunta sa ikalawang palapag. Ang mali ko binuksan ko ang main door sa lobby. Dahil hindi nga ako makatulog, naisipan kong lumabas sa silid habang mahimbing ang pagkakatulog ng aking mga kaibigan.
Nais kong lumanghap ng sariwang hangin. Nakabukas naman ang sindi sa malawak na antesala. Hindi ko binuksan ang pinto, bagkus hinila ko pabukas ang sliding door sa bintana sapat na para tumagos ang hangin. Nakatayo lang ako sa pagitan ng bintana at pinto habang nakatanaw sa labas kung saan kami naligo. Habang pinagmamasdan ang gawing iyon, bigla kong nasipat ang isang batang naglalaro sa gilid ng pool. Nakangiti ito habang nilululob ang mga kamay sa tubig. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng bata sa resort. Gulong-gulo talaga ang aking isipan at tila parang nababablangko. Napakatanga ko talaga, Sir Bordes, dahil binuksan ko ang pinto sa lobby. Natatakot ako na baka mahulog sa tubig ang bata at malunod ito. Dumating na nga ang kinatatakutan ko. Nadulas ito at tuluyang nalaglag sa tubig. Sumigaw at humihingi ng tulong. Tumakbo ako para saklolohan ito, ngunit ang pagdating ko malapit sa pool ay lumulutang na ang bata. Malaki na ang tiyan na tila nakainom ng maraming tubig. Sobrang putla ng katawan. Saglit akong napatulala. Hindi alam kung ano ang aking gagawin. Umiyak ako pero walang tumutulong luha. Ang aking pagkatuliro ay nagising sa isang malakas na sigaw nung makita ko sa aking harapan ang isang nakakatakot na halimaw. Tumutulo ang laway na tila nais akong lantakan. Ang nilalang na ito ang nakita namin kanina na gumagapang sa ibabaw ng pader. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw hanggang sa natagpuan ko ang aking sarili na nakahandusay na sa sahig habang nakakubabaw ang mabangis na nilalang. Akala ko katapusan ko na nung gabing iyon. Nagulat ako nang biglang dumating si Alfredo na wala man lang dalang armas. Inambahan ng suntok ang halimaw. Nagpunong braso at nagpagulong-gulong sa sahig. Ilang saglit pa, dumaloy ang dugo sa basang sahig, at malinaw kong nakikita kung kanino nang gagaling ang pulang likido. Tumatagas sa tagiliran at lalamunan ni Alfredo ang malapot na dugo. Nasaksihan ko kung paano ito nangisay na tila parang isang manok na kinakatay. Gayunpaman, buhay pa rin si Alfredo. Humihina pa ito. Pilit na nilalabanan ang mabangis na halimaw. Hindi ko nga namalayan ang biglaang pagsulpot ni Natalia, Alexa, Rowena sa aking tabi na puno ng takot ang kanilang mukha. May hawak si Marlon na bangko at walang habas na hinaribas ang nilalang na walang tigil sa pakikipagpunong braso sa binatang minamahal ko. Sadyang agresibo at mabangis talaga ang itim na nilalang. Kahit na bumagsak na ito sa malakas na hampas ni Marlon, ay nagawa pa nito makabangon para gumanti. Akmang susungaban na nito si Marlon, habang naghihinalo naman si Alfredo. Nakita ko na bigla na lang lumapit ang bata na nakita kong nalunod sa pool. Nakatayo ito at nakatingala sa ikalawang palapag kasabay ng pagkalampag ng mga bintana. Nabasag ang mga salamin habang nagpapatay-sindi ang ilaw. Sa puntong yon, nagpakita muli ang isang pamilyang nakatayo sa tapat ng binata. Sa kabilang silid naman ang ilang kabataan na halos naliligo sa sarili nilang mga dugo. Malinaw na sa akin ang lahat na may nananahan na mga kaluluwa sa lumang resort. Pansamantalang naagaw ang atensyon ng halimaw sa bandang itaas. Ngunit walang kasiguruhan ang aming kaligtasan. Sa hindi maipaliwag na sitwasyon, ay biglang dumating si Mang Ronaldo.
Makikita ang galit sa mukha habang mahigpit na hawak ang sundang. Dahil nasa ibang direksyon ang diwa ng nilalang, malayang nakalapit si Mang Ronaldo. Walang habas niyang pinagtataga ang halimaw. Hindi ko alam kung personal ang galit niya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang paghihiganti. Sa kasamang palad, nabigo si Mang Ronaldo na paslangin ang halimaw. Tumakas ito matapos makatamo ng matinding pinsala. Noong maglaho ang itim na nilalang, naglaho din ang mga kaluluwa sa ikalawang palapag at ang bata sa pool. Sinugod namin si Alfredo sa pinakamalapit na pagamutan. Ngunit nung nasa ospital na kami, tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Masakit ito para sa aming lahat. Lalo na sa akin na hindi ko man lang nasabi ang nararamdaman ko sa kanya. Ang masaklap na matay si Alfredo sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag sa mga magulang nito ang mga nangyari at kung bakit siya namatay. Ang sitwasyon namin ay parang sumuot sa butas ng karayom. Sir Bordes, naiwan kami ni Natalia, Alexa, at Rowena sa ospital. Bumalik kasi si Marlon sa resort kasama si Mang Ronaldo para kunin ang aming mga gamit. Nagpasya kaming bumalik noon ng gabing yun sa aming lugar. Gusto namin ipaalam sa mga magulang ng kaibigan namin na patay na si Alfredo. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang sana ako lumabas ng gabing yon, buhay pa sana si Alfredo. Hindi sana siya namatay. Kahit na hindi ako ang sinisisi ng mga kabigan ko. Guilty pa rin ako. Pagkabalik ni Marlon sa ospital kasama si Mang Ronaldo, nalaman namin ang lihim sa lumang resort. Ani umano ng katiwala, patay na ang naunang may-ari ng resort. Nagpakamatay matapos malunod ang kanilang anak sa pool. Naibenta ang resort sa naiwan na kamag-anak sa isang mayaman na negosyante na ngayon ay nasa ibang bansa. Marahil may sumpa ang pribadong resort. Noong kasi may mga kabataan na nag-night outing, nilooban sila ng ilang kalalakihan. Ninakawan at walang habas silang pinatay. Ang tungkol naman sa nilalang na sumalakay sa amin at pumatay kay Alfredo ay matagal nang tinutugis ni Mang Ronaldo. Muntik pa daw kasi nito biktimahin ang buntis niyang may bahay. Kaya pala maraming kababalagahan sa lumang resort. Totoo pala ang kasaysayan nito kahit na maganda naman ang feedback. Siguro minalas lang kami ng gabing iyon. Nagkataon sa lumang resort na gawi ang mabangis na halimaw. Sir Bordes, hindi ko nababanggitin pa ang mga sumunod na pangyayari. Kung paano namin sasabihin sa mga magulang ni Alfredo ang nangyari. Hanggang ngayong kasalukuyan, inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Hindi ko matanggap na wala na si Alfredo. Ang lalaking una kong minahal na dapat sana ito ang una kong magiging kasintahan. Kaya magpahanggang sa ngayon ay single pa rin ako. Nawalan ako ng gana umibig. Nagdadalamhati ang puso ko at hindi makawala sa nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Bordes. Salamat dahil isa po ako sa mga napili ninyo na ibahagi sa inyong programa ang naging karanasan ko na nagbigay ng malalim sa sugat sa aking pagkatao na hanggang ngayon ay hindi pa rin humihilom at nananatiling sariwa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masungid na taga-subaybay, Janice ng Nueva Ecija. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento,
Maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.